So, yun. Hello everyone. So, continuation lang to nung ating ayun sa user page natin. So, didiscuss ko ngayon. So, tapos na tayo dun sa add users. Then, sa view. Yan. So, next natin is yung edit page. So, yung pag-update ng users record. So, dito sa code natin, ang unang gagawin natin is pupunta tayo doon sa edit button. Yan. So, yung view, meron na tayong dyan, link. Yung merong get parameter na ID. So, susunod natin is yung sa edit. So, meron tayo ditong edit user, which is true. Then, yung user ID, ipapasa natin. Okay? So, dito sa taas is in-require lang natin yung API user. So, nandito din yung para sa view, ay sa edit. So, hanapin lang natin. Punta tayo sa API. So, dito sa API users, yan. So, ito yung last time, yung pagkuha ng pag-display sa table. Then, ito is yung random string. Ito yung sa add. Then, ito naman yung trigger when view button is click. Tapos, ito masunod is yung trigger when edit button is click. So, same lang naman siya sa view button. Iniba lang natin siya ng variable. Kasi ito is for view users. Ito naman is for edit users. So, yan. So, ito yung ginamit natin. Ito yung ginamit natin para makuha yung user info based dun sa user ID na naka-attach. Okay? So, parehas lang naman yun. Parehas lang sila ng code. Iniba ko lang yung variable name. Yan. So, kapag nakikita yung user na yon, i-save siya sa variable na user info _ edit. Dito kasi user info lang sa view. Sa edit, merong _ edit. So, meron akong pinaka-variable sa taas. Yan, naka-null pa siya. Okay. Then, dito, user info edit. Pagdating sa UI, dagdag ako ng additional modal. Yan, additional modal. Itong modal na to. Hanggang dito. So, lalabas lang yan kapag may value yung pag nakita niyang hindi null si user info _ edit. Okay? So, anong laman na itong modal natin? Meron tayong header, yung edit user -id, tapos yung ID number. Tapos, naglagay din tayo ng error message sa container na element. Iniba lang din natin, edit error message. Then, may form tayo. Then, yung name, ID, edit user form na, iba na. Then, dito sa sa loob ng form, naglagay tayo ng image. Ay, yung full name, para sa full name, iniba lang din natin yung name at ID. May edit na sa unahan sila lahat. Then, same sa age, sa gender, sa username. Okay? Dito sa taas, meron makikita nyo, may hidden siya na edit ID. Bali dito natin sinave yung ID. So, para ayun, dapat pala hindi ko na pinasa. Kasi, ipapasa din pala siya sa dito. So, okay. So, okay lang. Inuna ko na lang din. Pero kahit wala na rin pala to. Pero, so, nandiyan na rin. So, pwede nyo na wala na rin yan kasi kung maalala nyo, meron na tayo dito. Yun, pinasa nyo yung user ID. So, dapat pala hindi ko na nilagay. So, kahit hindi ko pa na nilagay yung hidden ID na to, okay lang. Although, nandito na din. See, ito na lang gagamitin natin mamaya. Then, makikapansin nyo, yung image natin, hindi na siya required. Okay? Kasi ang magiging flow niyan, kapag nag-edit ka,
tapos kung hindi ka nag-select ng image, wala mabago doon sa nakasave na image sa'yo, sa user na yon. Pero kung may in-upload siya, may laman, automatic papalitan niya yung laman. Pero pag wala, as is pa rin. So, ganun yung flow natin. Okay? Then, yung submit button, edit submit form, same pa rin yung cancel, history back lang. Then, dito sa validation, ito yung sa add user, ito yung sa file, ito naman yung for hindi na tayo naglagay ng ito for edit user form kasi tinanggal na natin yung password. Bali dito sa edit, hindi ko na sinama yung password kasi pwede siyang sa ibang functionality like reset password, ganon. So, pero hindi naman kasama yun sa atin. So, dito tinanggal ko na lang siya hanggang username lang. So, automatic dito, ito kasi more on password validation. So, wala naman tayong password doon sa edit kaya hindi na ako naglagay. Then dito, ito lang, for edit file lang, yun doon sa pag-select ng file natin. Iniba ko na yung file name. Yan, edit file, yung error message, yan. So, ayun. So, mayroon na tayong So, saan yung form natin? Ito. Yan. So, may edit submit form. So, dito pagdating sa API, sa baba niyan, ito yung for adding. Meron tayong for edit. Yan. So, kapag nag-post daw, tapos nakita niya na existing edit submit form, ibig sabihin, clinic, sinubmit yun. Okay? So, hanggang dito yung code niya. So, dito, ito yung kaninang heading, ito, naka-hidden siya na ID, then, full name, yung age, gender, tas yung username. Wala ng password. Okay? So, merong if else tayo dito. Yan. So, explain ko lang. So, ang sabi, kapag nakaselect, active yung edit file, yung input file natin, tapos meron siyang laman, not empty, yan, automatic dito siya papasok. Parang dito yung image handling niya. Pero pag wala, pag hindi siya nag-select, or empty yung input na yon, automatic, ang save niya lang is full name, username, age, at gender. Okay? Yun lang i-save niya. Walang mangyaring image handling. Then, dito, ayan, kung meron man laman, yung edit file, i-check niya muna kung may error yung in-attach. So, possible kasi may error yun. Kunwari, in-attach niya, tapos dinelete niya lang. Naka-attach na siya, pero dinelete niya, so, magkaka-problem. Okay? Then, pag walang problem, yan, naka-indicate na yung upload, yung target directory, which is ito, yung upload file natin. Then, yung random string, yung generate ng 20 characters, then yung kukunin niya yung extension, then yung magbubuo na siya ng target file, then ito kukunin niya laman ng nung updated na image, then update. So dito kasama na yung image ID, image path, then image ID, image path, at image data. Yan. Tapos ayan, ganito yung syntax ng update. So question mark pa rin siya kasi naka-bind param tayo, naka-prepared statement. So kapag successful man ang error, i-copy niya lang yung bagong image doon sa target file, which is yung nandito na. I-copy niya papunta dito. So yun. So try natin dito, refresh lang. So ito si Jody, yan ang info niya, Joe de la Cruz, Jody, 32, male, tas late created, yan. Then sa view, ayun pala yung view, tama. Then sa edit, yan, wala kayong makikita na image dito. Then empty to,
Tapos may laman lang is itong 4. Okay? So let's palitan. Like palitan natin Jane. Gawin natin si Jane 31 female, tapos ito is Jane. Yan. Then image sa babae dito. Ito. Yan. Select natin yung babae. Yan. So save changes. User account successfully updated. Yan. Tapos pag view nyo natin, ayan, si Jane de la Cruz, Jane D, 31, female. Tapos yung image niya is nabago na. Okay? Tapos dito, kanina kasi is, ito yung niya si Joe de la Cruz. Yung image ID niya is GP. Then dito din, GPQ. So pag nirefresh natin yan, iba na. KGX. Then Jane de la Cruz, Jane D. Okay? Then yung image niya mapupunta din dito sa bago. So then GP ano yun? Anong ID nun? KGX. So KGX ito, KGX. Yan. So yung ID niya. So ngayon sa ngayon wala pa tayong functionality na kapag nag-update, automatic is delete niya yung previous image sa uploads directory. So wala pa tayo doon. So bale padagdag lang tong laman ng uploads directory. Okay? So ayun. Then kunwari refresh natin. Then ito kunwari is update ako. Kunwari gawin natin Janela. Yan. Tapos 30. Tapos female pa rin ito, Janela D. Yan. Pero wala na tayong lalagay na image. Okay? So pag save changes natin yan, user account successfully updated. Yung niya view, yung Janela Janela D 30, then female pa rin. Pero yung image niya is pa rin kahit wala tayong in-touch. Okay? Then pag sunod natin dito, so dapat expected hindi siya mabago. Okay? Kasi wala naman binago sa image. Then refresh. Yan, walang nabago. Pero yung full name, username, yung age niya is nabago. Yung female is assist pa rin. So ganun yung natin sa edit. So same lang siya sa view, pero tong view kasi is more on dinidisplay niya sa sa mga label na element. Ito naman sa edit is dinisplay niya sa input box para naka-automatic enable na for ready to edit na. Okay? Then dito lang magkakaiba, magkakaroon siya ng submit the button o save changes. So kapag sinave changes doon, automatic reflect dapat siya sa database. So susunod nating since dapat tayo dito sa edit is yung delete naman mamaya. So hiwalay na video siya. Bale ito is upload ko sa YouTube. Then yung sample codes is i-update ko dun sa media file natin folder yung shinare ko before, which is nakapin naman sa GC. So ayun, next na lang sa susunod na lang yung edit, sunod na video.